Ito ang dahilan kung bakit maaaring mawala ang US sa susunod na peer-to-peer conflict. Nagsisilbing unang linya ng depensa ng Amerika kung sakaling magkaroon ng sakuna sa militar. Ang US Navy's Guided Missile Submarines o SSGNs ay patuloy na gumagala, naghihintay ng mga order. Gayunpaman dahil sa mga critical na isyu na pumapalibot sa kanilang kapalit, ang pagkawala ng Ohio-class na SSGN ay maaaring mag-iwan ng nakanganga na butas sa depensa ng Amerika. Ang mga submarino na ito na armado ng 154 Tomahawk cruise missiles ay kumakatawan sa isa sa mga pinakakakilakilabot na kakayahan sa welga sa buong arsenal ng US. Kilala bilang mga SSGN Guided Missile Submarine, hindi lang sila malalaking underwater missile truck. Ang mga ito ay mga lumulutang na arsenal palihim at mabubuhay na may kakayahang maghatid ng napakalaking precision strike nang walang babala. Ang bawat Ohio-class na SSGN na na-convert mula sa isang nuclear ballistic missile submarine pagkatapos ng Cold War ay nagdadala ng katumbas na firepower ng isang maliit na surface fleet. Isa lang sa kanila na tahimik na nakaupo sa pinagtatalo ng tubig ay maaaring magpakawala ng pagkawasak sa buong rehiyon. Ngunit ang orasan ay tumitibok. Ang mga higanteng ito ng American Sea Power ay tumatanda na at ang kanilang pagre-retiro ay nalalapit na. Sa loob ng susunod na dekada, sisimula ng Navy ang pag-phase out sa kanila at walang nakikitang isa para isang kapalit. Ang agwat na iyon, ang babala ng mga eksperto, ay maaaring humarap sa isang malubhang suntok sa kakayahan ng Amerika na magproyekto ng kapangyarihan, humadlang sa mga kalaban at lumaban sa mga salungatan sa hinaharap. Upang maunawaan ang buong bigat ng paparating na krisis na ito, kailangan mong malaman kung bakit ang mga SSGN ay napakahalaga, kung ano ang papel na ginagampanan ng mga ito sa diskarte sa US, at kung bakit ang pagpapalit sa mga ito ay naging isang nakakatakot na hamon. Una, ang mga raw na numero ay nagsasabi ng kwento. Ang Navy ay mayroon 4 na SSGN lang: USS Ohio, USS Michigan, USS Florida at USS Georgia. Sama-sama ang 4 na bangkang ito ay nagdadala ng higit sa 600 Tomahawk cruise missiles na bumubuo ng halos kalahati ng kabuuang kapasidad ng welga na inilunsad ng submarino ng Amerika. Walang ibang platform sa fleet kahit na mga aircraft carrier ang makakapantay sa stealth, survivability at concentrated firepower ng mga sub na ito. Ang isang carrier strike group ay maaring magdala ng humigit kumulang 70 combat aircraft, ngunit ang isang SSGN ay nagdadala ng 154 precision-guided na armas. Lahat ay mailulunsad sa loob ng ilang minuto at lahat mula sa isang platform na halos imposibleng matukoy bago ito pumutok. Sa madiskarteng paraan, kritikal ang kombinasyong iyon ng stealth at firepower. Sa isang salungatan sa China sa Taiwan, halimbawa, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US ay maaring nasa ilalim ng matinding panganib mula sa mga malayuang missile ng China. Maaring masubaybayan at matarget ang mga barko sa ibabaw, habang ang mga airbase sa Pasipiko ay maaring sumailalim sa pag-atake ng missile at drone. Sa sitwasyong iyon, ang mga SSGN ay nagbibigay ng isang bagay na hindi maaaring palitan: isang survivable na first strike at follow-on na option sa strike, magagawang maglunsad ng mga alon ng Tomahawks sa mga radar site ng kaaway, mga baterya ng Missile Command Center o mga base ng hukbong dagat nang hindi inilalantad ang kanilang mga sarili sa parehong mga pahinganib tulad ng mga barko sa ibabaw. Sila ang ultimate opening punch sa high-end warfighting. Ngunit ang kanilang halaga ay hindi titigil doon. Higit pa sa mga strike mission, ang mga SSGN ay maraming nalalaman ng mga platform. Ang kanilang malalaking kasko na natitira sa kanilang pinagmulang ballistic missile ay inangkop na dalhin mga puwersang espesyal na operasyon hanggang sa 66 Navy SEAL sa isang pagkakataon, kasama ang mga mini-sub at advanced na undersea drone.
Ginagawa nitong hindi lamang mga platform ng estratehikong strike ang mga ito, kundi pati na rin espesyal na digmaang ina, magagawang magpasok ng mga tago na kuponan sa mga tinanggihang lugar. Sa madaling salita, ang mga SSGN ay mga multi-role na asset na nagbibigay sa United States ng flexibility ng ilang iba pang navies sa Earth na maaaring pangarapin. Ang problema ay luma na ang mga submarino na ito. Sila ay orihinal na inilunsad noong 1980s bilang ballistic missile submarine at pagkatapos ay na-convert sa SSGN noong unang bahagi ng 2000s. Ngayon, pagkatapos ng mga dekada ng serbisyo, ang kanilang mga nuclear reactor at hull ay malapit nang matapos ang kanilang buhay. Sa pagpapatakbo, inaasahan ng Navy na magretiro lahat ng apat sa pagitan ng unang bahagi ng 2030s at kalagitnaan ng 2030s. At narito ang krisis, walang direktang kapalit na handang humakbang kapag sila ay umalis. Bakit hindi na lang magtayo ng higit pa? Ang sagot ay bumababa sa pera oras at nakikipagkompetensyang mga prioridad. Sa ngayon, ang Navy ay struggling upang bumuo ng sapat mga submarino sa pag-atake ng klase ng Virginia at ang susunod na henerasyon, mga submarino ng ballistic missile na klase ng Columbia sabay-sabay. Ang mga shipyards na nagtatayo ng mga submarino ng Amerika ay nakaunat na hanggang sa breaking point na may mga pagkaantala sa konstruksyon at mga backlog sa pagpapanatili. Ang pagdaragdag ng bagong klase ng mga SSGN sa itaas nito ay hindi lang mahirap, halos imposible ito sa kasalukuyang kapasidad. Ang opisyal na plano ng Navy ay para sa Block Virginia class na mga submarino na nagtatampok ng bagong Virginia Payload Module VPM upang bahagyang palitan ang firepower ng mga magre-retiro na SSGN. Ang bawat VPM ay nagdaragdag ng 4 na malalaking diameter na tubo na may kakayahang maglunsad ng 20 Hekov Tomahawk missiles. Iyon ay isang malaking hakbang pataas kumpara sa mga naunang Virginia na nagdala lamang ng 12. Ngunit kahit na sa pag-upgrade ang isang Block V Virginia ay nagdadala lamang ng 40 Tomahawks, halos isang kapat ng kung ano ang dala ng isang SSGN. Sa madaling salita, kakailanganin mo ng halos 4 na Virginia upang palitan ang firepower ng isang SSGN. Dahil ang Navy ay nasa likod na sa paggawa ng submarino, ang matematika na iyon ay hindi gumagana. Ang paparating na kakulangan na ito ay higit pa sa isang teknikal na problema. Ito ay isang madiskarteng problema. Sa isang salungatan sa hinaharap sa China-Russia o kahit sa Iran, ang US ay maaaring biglang nawalan ng sarili sa mismong mga asset na pinagkakatiwalaan nito ng karamihan upang makapaghatid ng mabilis mapagpasyahan at mabubuhay na firepower. Ang mga kalaban ay hindi bulag sa katotohanan ito. Alam ng Beijing at Moscow na ang mga SSGN ng Amerika ay isang makapangyarihan ngunit limitadong pag-aari at binabantayan nila ang kalendaryo ng kasing lapit ng Pentagon. Yan ay nagpapataas ng nakakabagabag na mga tanong kung hindi mapapalitan ng US ang mga SSGN sa tamang panahon. Mawawala ba ang kakayahang mag-strike muna sa isang pinagtatalunang teatro? Mapipilitan ba itong umasa ng higit sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid at mga barkong pangibabaw na lalong mahina sa mga hypersonic missiles? O isugal ba ng Navy ang mga hindi napatunayang teknolohiya tulad ng mga unmanned undersea na sasakyan upang puna ng puwang? Sa ngayon, walang madaling sagot. Ang malinaw ay ang pagre-retiro ng Ohio-class na SSGN ay magiging isa sa mga pinakakinahinatnang pagbabago para sa US Navy sa mga dekada. Itinayo sila ng Estados Unidos bilang isang stopgap pagkatapos ng Cold War. Hindi kailanman nila yon na maging mga central na haligi ng kakayahan nitong magwelga. Ngunit ngayon, makalipas ang 2 dekada, ang kanilang kawalan ay nagbabanta na magbukas ng isang butas sa postura ng militar ng Amerika na hindi mapupunan ng mabilis o mura. Okay, bumababa ang orasan.
Habang ang bawat SSGN ay malapit ng matapos ang buhay ng serbisyo nito, ang Navy ay nahaharap sa isang masakit na katotohanan. Ang pagkawala ng mga ito ay hindi lamang makakabawas sa mga numero sa isang chart. Sa panimula nito ay maaaring baguhin ang kakayahan ng Amerika na lumaban at manalo sa isang malaking digmaan. Maliban kung ang kapasidad ng paggawa ng mga barko ay kapansin-pansing lumalawak, o maliban kung may mga bagong ideya na lumitaw. Ang pagre-retiro ng mga submarino na ito ay maaalala bilang ang sandali kung kailan nagsimulang bumagsak ang dominasyon ng US Navy sa ilalim ng mga dagat. Ang Ohio-class na submarine ay kasalukuyang pinakamalaking submarine ng US sa halos 19,000 tonelada na 2 beses ang displacement ng isang karaniwang Arleigh Burke-class destroyer. Sa board, ang mga bangka ay armado ng 24 nuclear missiles. Bawat isa ay may kakayahang magkaroon ng maraming re-entry na sasakyan. Gayunpaman, bakit napakahalaga ng SSGN sa mga operasyon ng Navy? Hindi tulad ng mga submarinong armadong nuclear, ang mga SSGN ay isang espesyal na subset ng mga submarino sa klase ng Ohio na hindi armado ng mga nuclear missiles. Pero bakit? Noong 1994, nagpasya ang Administrasyong Clinton na upang makasunod sa mga regulasyong nakapalibot sa pinakabagong kasunduan sa START-THOS, na isang kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng US at Russia na nilimitahan ang laki ng kanilang mga nuclear arsenals. Ang pinakamahusay na paraan para sa Navy na bawasan ang bilang ng mga sandatang nuclear ay alisin ang mga sandatang nuclear mula sa ilan sa mga submarino na klase ng Ohio. Dahil sa napakalaking laki ng Ohio-class na submarine at mga bagong teknolohiya, ang submarine na ito ay maaaring manatili sa patrol ng hanggang ilang buwan sa isang pagkakataon. Sa napakatagal na oras ng pananatili at pagiging napakatahimik, binibigyan nito ang mga kaaway ng Amerika na huminto kapag nag-iisip ng isang bagay na maaaring magdulot ng galit ng mga puwersa ng US. Bilang karagdagan sa mahabang panahon ng pananatili, ang mga bangkang klase ng Ohio ay mayroon lamang mas maraming espasyo kaysa sa kanilang mga submarino sa pag-atake sa klase ng Los Angeles o sa mga submarino sa pag-atake sa klase ng Virginia. Gayunpaman, hindi sila mananatili sa mga ballistic missile submarine ng matagal. Ang mga submarino na ito sa una ay bahagi ng nuclear triad, ay ginawang muli upang magdala ng Tomahawk land attack missiles at suportahan ang mga espesyal na puwersa na ginagawa itong maraming nalalaman at mahalaga. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng lahat ng mga sandatang nuclear sa 4 na pinakamatandang SSGN. Noong panahong iyon ang Ohio, Michigan, Florida at Georgia, at pagkatapos ay paglalagay ng mga vertical launch system modules sa loob ng 22 sa 24 na torpedo tubes. Ang bawat isa sa mga BLS module na ito ay maaring tumanggap ng 7 Tomahawk cruise missiles. Ang lahat ng sinabi at tapos na, ang mga bagong SSGN ay maaring magdala ng isang kahangahangang 154 Tomahawk missiles. Ngunit ano ang tungkol sa iba pang 2 decommissioned missile tubes na convert ng Navy? Ang huling 2 natitirang tubo sa mga silid ng lockout na maaring konektado sa alinman sa isang dry deck shelter o isang advanced na sistema ng paghahatid ng selyo. Karaniwan nangangahulugan ito na hanggang 606 na tauhan ng Special Orientation Force ang maaaring mag-deploy mula sa mga na-convert na missile tube na ito upang magsagawa ng mga lihim na operasyon saan man sa mundo. Bilang karagdagan sa pag-convert ng mga tubo upang mag-deploy ng mga SEAL, nakatanggap din ang mga bangka ng SSGN ng mas advanced na mga suite ng komunikasyon. Ang mga classified suite na ito ay kalaunan ay nagko-convert sa submarine sa isang forward command post na maaaring kumonekta sa mas mataas na punong tanggapan upang magsagawa ng mga operasyong may mataas na peligro kung saan kinakailangan, tulad ng nakikita ng isa kasama ang karagdagang benepisyo ng 154 Tomahawks at ang kakayahang mag-deploy ng higit sa halaga ng mga selyo ng isang platon. Ang mga SSGN ay nagsisilbi
ng isang hindi kapani-paniwalang mahalagang tungkulin sa Navy kapwa para sa pagpigil at lihim ng mga operasyon sa buong mundo. Ngunit ang versatility na ito ay may expiration date at doon magsisimula ang problema. Ano ang mangyayari kapag nagretiro ang mahahalagang submarino na ito? Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay nuclear-powered, hindi sila maaaring magpatuloy magpakailanman. Ang mga submarino na klase ng Ohio ay una nang binalak para sa isang 22 taong buhay ng serbisyo na nahati sa unang 20 taong aktibong panahon na sinusundan ng isang 2 taong panahon ng pagpapalit ng nuclear fuel at pagkatapos ay isang pangalawang 20 taong aktibong panahon. Sa paggawa ng video na ito, lahat ng SSGN na kasalukuyang nasa serbisyo ay nasa pagitan ng 40 at 42 taon ng aktibong serbisyo. Sinisikap ng Navy na kunin ng ilang taon ng buhay sa mga bangkang ito. Plano ng Navy na iretiro ang 2 pinakamatandang bangka sa 2026 at ang 2 pa sa 2028. Ang kanilang pagre-retiro ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga kakayahan sa patayong paglulunsad ng Navy na lumilikha ng potensyal na puwang sa mga estratehikong operasyon. Sa kasalukuyan, ang US Navy ay may iba't ibang mga platform na nagho-host ng mga Vertical Launch System or VLS na armado ng Tomahawk missiles. Kasama sa mga platform na ito ang Arleigh Burke-class destroyer, ang Ticonderoga-class cruiser, ang Los Angeles-class attack submarine at ang Virginia-class na submarine. Gayunpaman, sa kabila ng malawak na hanay ng mga platform na ito, ang lahat ng mga barko at submarino na ito ay hindi maihahambing sa lakas na dinadala ng mga SSGN sa talahanayan. Pero bakit? Kahit na ang mga destroyer at cruiser ay armado ng humigit kumulang 100 VLS cell, bawat isa ang mga cell na ito ay maaari lamang magkasya sa isang Tomahawk bawat isa. Bukod pa rito, ang mga barkong ito ay nagdadala ng malawak na hanay ng iba pang mga missile tulad ng mga karaniwang missiles, anti-submarine rockets at ESSMs na kumukuha ng karamihan sa kanilang kapasidad sa paglulunsad. Bukod pa rito sa nalalapit na pagre-retiro ng mga natitirang Ticonderoga-class cruiser ang Navy, ay patuloy na nawawala ng surface VLS cells dahil ang mga bagong destroyer ay may bahagyang mas kaunting mga cell sa bawat barko. Tulad ng para sa mga submarine sa pag-atake, ang mga bangkang klase ng Los Angeles ay maaaring magdala sa pagitan ng 12 at 25 depende sa pagkarga, at ang mga bangkang klase ng Virginia ay maaaring magdala ng hanggang 37 Tomahawks, ngunit karaniwang mayroon lamang 12 sa mga tubo. Gayunpaman, habang patuloy na nagre-retire ang mga bangkang nasa klase ng Los Angeles, bababa ang bilang ng mga VLS cell. Habang patuloy na nag-online ang mga bagong bangkang klase ng Virginia. Upang lubos na maunawaan ang mga implikasyon nito, tingnan natin ang mga nakaplanong pagpapalit at ang mga isyong kinakaharap nila. Ang totoong tanong, bakit hindi madaling palitan ng Navy ang mga submarino na ito ng mga bagong modelo? Well, ang pagbuo ng mga ito ay mas mahirap kaysa sa iyong iniisip. Para sa mga nagsisimula, walang isang buong pulutong ng mga tagagawa doon. Sa katunayan, ang pangunahing tagabuo ng submarino na mayroon ng US Navy mula noong 1899 ay ang General Dynamics Electric Boat Company. Dahil sa mga taon ng kaalaman sa institusyonal sa paglikha ng mga unang submarino na ginamit ng Navy ang General Dynamics, ang tanging pinagmumulan kung paano bumuo ng mga submarino para sa mga henerasyon. At ang issue sa industriyang ito ay ang pag-scale ng workforce ay napakahirap. Halimbawa, walang Joe Schmo ang maaaring lumakad sa labas ng kalye at mag-apply para sa trabaho upang magtrabaho sa isang submarino. Una, kailangan nila ng maraming edukasyon at pagsasanay kung ang trabaho ay isang electrical engineer, isang pipe fitter, isang welder o isang nuclear engineer. Dahil sa mga pamantayan sa programang SubSafe, ang Submarine Forces Quality Assurance Program, ang mga pagpapaubaya para sa mga submarino ay hindi kapani-paniwalang mahigpit na walang margin para sa pagkakamali. Nablang ng resulta, ang mga taong nagtatrabaho sa mga bangkang ito ay dapat na ang pinakamahusay sa pinakamahusay na hindi mabilis umura.
bilang karagdagan sa matinding edukasyon at mga kinakailangan sa pagsasanay na kailangan upang gawin ang trabaho. Ang mga karapat-dapat na kandidato ay kailangan ding magkaroon ng mga top secret clearance. Ang mga high-level na clearance na ito ay hindi biro at kahit na ang isang tao ay kwalipikadong gawin ang trabaho, ang mga bagay tulad ng isang kriminal na kasaysayan, problema sa pananalapi o pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang mamamayan ay maaaring pumigil sa mga tao na magtrabaho sa mga submarino. Kaya ito ay tumatagal ng isang maliit na subset ng mga tao at ginagawa itong mas maliit. Ang limitadong kapasidad ay isa pang isyu na pumipigil sa General Dynamics mula sa pag-crank lang ng mga bangka upang kontrolin ang seguridad at kalidad ng kasiguruhan. Ang karamihan sa mga bangka ay itinayo sa General Dynamics Groton, Connecticut Shipyard. Ito'y pagkumpleto ng mga programa na kinabibilangan ng pag-cranking ng mga bagong Virginia-class na submarine habang gumagawa din ng mga bagong Columbia-class na submarine at ang Ohio-class na kapalit ang General Dynamics ay kailangang makipaglaban sa mga isyu sa pera at infighting sa loob ng Capitol Hill at ang Navy kung ano ang prioridad na proyekto. Ngunit ano ang naging stopgap sa ngayon? Ang Virginia-class ng mga submarino na may Virginia Payload Modules ay nilayon upang punan ang puwang, ngunit ang mga pagkaantala dahil sa pandemya at mga hamon sa industriya ay humadlang sa kanilang produksyon. Ang Virginia Payload Module ay mahalagang karagdagan ng mga karagdagang VLS cell sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 84-foot na seksyon sa mas bagong Block V Virginia-class na mga submarino. Sa kasalukuyang kapasidad na 12 Tomahawk missiles, ang payload module ay magdaragdag ng 28 Tomahawks sa bangka na magbibigay sa Block V Virginia-class na mga bangka ng kapasidad na 40 available na Tomahawks. Gayunpaman, ang mga Block V na bangka ay nagkakaroon ng mga isyu sa paglulunsad. Ang mga kamakailang ulat ng Opisina ng Pananagutan ng Pamahalaan ay nagpapahiwatig na ang programa ng klase ng Columbia ay ilang taon nang huli sa schedule. Ito ay dahil sa mga naunang nabanggit na mga issue sa paghahanap ng mga kwalipikadong manggagawa na may mga tamang clearance. Ang General Dynamics ay kulang sa kawani ng humigit kumulang 25% upang matugunan ang kasalukuyang mga projection sa trabaho ng 2 Virginia-class subs at isang Columbia-class sub bawat taon para sa susunod na dekada. Bilang karagdagan sa mga talamak na pagkukulang sa pamamahala, tinukoy din ng ulat ng GAO ang mga isyu sa supply chain. Sa kasagsagan ng pandemya ng COVID, naantala ang pagkakaroon ng mga kritikal na bahagi. Ang pagkaantala na ito ay nagdulot ng mga paghinto ng trabaho sa programa ng Columbia. Dahil sa mga paghintong ito, inilipat ng General Dynamics ang mga manggagawa mula sa programang Block V patungo sa programa ng Columbia sa utos ng pamunuan ng Navy. Ito naman ay lumikha ng mga pagkukulang sa pamamahala sa programa ng Block V na halos tumigil ito. Kasabay ng hindi pagkakaroon ng sapat na tao at patuloy na mga issues sa supply chain, ang ilan sa mga bagong software na ginamit sa pagbuo ng Columbia-class na submarine ay napakahirap. Ang kawalan ng kakayahang makahanap ng mga solusyon para sa isyong ito ay nagdulot ng karagdagang pagkaantala sa programa ng Columbia. Gayunpaman, ang mga pagkaantala na ito ay hindi lamang nagdudulot ng mga teknikal na problema. Meron silang mas malawak na madiskarteng kahihinatnan. Paano nakakaapekto ang problemang ito sa global strategic positioning ng US Navy? Maaaring itanong ng isa kapag isinasaalang-alang ang pagkawala ng Ohio-class SSGNs, ang Navy ay una at pangunahin ang pagkawala ng mga pagpipilian, ang pagpapadala ng isang grupo ng mga barko at sasakyang panghimpapawid sa isang pinagtatalunang lugar ay isang malinaw na tanda ng kilusang militar na maaaring magbigay ng tip sa kaaway. Ang pagpapadala ng SSGN ay mas tago at makakatulong sa US na mapanatili ang elemento ng sorpresa sa panahon ng operasyon. Gayunpaman, ang kapalit ng Block V ay mayroon lamang dagdag na 22 Tomahawks
Upang mapanatili ang parehong antas ng firepower ang Navy ay mangangailangan ng 22 bagong bangka upang tumugma sa pagkawala ng Tomahawks dahil sa pagre-retiro ng SSGN. Bilang karagdagan dito, ang pagkawala ng mga SSGN ay naglilimita sa mga espesyal na operator sa kanilang mga paraan ng pagpapasok. Habang ang napaka-classified na USS Jimmy Carter ay napapabalitang may kakayahang maglunsad din ng mga SEAL, tanging ang mga SSGN lamang ang kilala na may kakayahang ito sa publiko. Sa pagkawala ng mga SSGN, nagsimula ang Navy sa isang kapalit na sistema na tinatawag na Dry Deck Shelter Next Program ngayong taon. Ito ay nakasakay sa Virginia-class na mga submarino. Gayunpaman, ang program na ito ay hindi pa nailalabas, ngunit wala pang alam na petsa para gawin ito. Sa pangkalahatan, ang inaasahang pagkawala ng halos kalahati ng kapasidad ng patayong paglulunsad ay makabuluhang ikompromiso ang kakayahan ng Navy na magproyekto ng kapangyarihan at tumugon sa mga pandaigdigang banta. Kung isasaalang-alang ang mga hamong ito, ano ang mga potensyal na solusyon at direksyon sa hinaharap para sa Navy? Sa kasalukuyan, ang US Navy ay nakikipagbuno sa isa sa pinakamahihirap nitong strategic at operational dilemmas sa mga dekada kung paano mapanatili ang pangingibabaw sa ilalim ng dagat sa isang panahon ng tumataas na kompetisyon ng mga kasamahan, habang sabay na binabalanse ang mga kakulangan sa workforce, mga panggigipit sa budget at mga hadlang sa base ng industriya. Ang undersea leg ng militar ng US ay tradisyonal na naging pinakaligtas na deterrent nito na may mga ballistic missile submarines, SSBNs, na bumubuo sa backbone ng nuclear triad ng Amerika. Gayunpaman, ang kakayahan ng Navy na mapanatili ang kalamangan na ito ay lalong pinag-uusapan. Upang mabawasan ang lumalaking agwat sa pagitan ng pangangailangan sa pagpapatakbo at magagamit na kapasidad ang pamunuan ng Navy, ay nagsimulang ituloy ang isang multi-pronged na diskarte. Isa sa mga agarang hakbang ay ang isang direktiba sa General Dynamics Electric Boat at iba pang mga kontratista upang kapansin-pansing pataasin ang kanilang mga pagsisikap sa pangangalap sa mga darating na taon. Ang target ng Navy ay ambisyoso, lumalaki ang mga antas ng tauhan ng humigit kumulang 25%. Ang pagtaas na ito ay hindi lamang tungkol sa mga hilaw na numero, ito ay tungkol sa pagtiyak ng pipeline ng lubos na sinanay na mga inhinyero, designer, welder at mga technician ng system na makakasabay sa lumalaking workload na nauugnay sa paggawa ng parehong Columbia-class na SSBN at Block V Virginia-class attack submarines, SSNs. Ang lohika dito ay diretso ng walang sapat na mga manggagawang may kasanayan, kahit na ang mga programang may pinakamaraming pinunduhan ay nanganganib na mahuli sa schedule. Ang mga pagkaantala sa produksyon ng klase ng Columbia sa partikular ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan para sa pambansang seguridad ng US. Ang Ohio-class na mga bangka na ang Columbia-class ay nakatakdang palitan ay malapit na sa katapusan ng kanilang buhay serbisyo. Ang anumang slip sa schedule ay maaaring umalis sa US na may mapanganib na puwang sa puwersang nagpapapigil sa nuklear nito sa pamamagitan ng pagpindot sa basing pang-industriya ng paggawa ng barko upang kumuha at magsanay ng libu-libong karagdagang manggagawa. Umaasa ang Navy na maiwasan ang panganib na ito. Ngunit ang lakastao ay isang piraso lamang ng palaisipan. Kinikilala na ang pagpapalawak ng mga manggagawa lamang ay hindi malulutas ang mga hamon sa estruktura. Ang pamunuan ng Navy ay nagtuturo din sa Kongreso tungkol sa agarang pangangailangan para sa pagtaas ng pondo. Sa partikular, pinipilit nila ang mga mambabatas na maglaan ng mas malaking mapagkukunan sa parehong Columbia-class at sa Block V Virginia-class na mga programa. Ang klase ng Columbia bilang pangunahing prioridad sa pagkuha ng Navy
ay kumukonsumo na ng malaking bahagi ng budget sa paggawa ng barko. Gayunpaman, ang Block V Virginia class na mga submarine na may kanilang pinalawak na Virginia Payload Module VPM na makabuluhang nagpapataas ng kapasidad ng cruise missile ay pantay na mahalaga sa pagharap sa mga kalaban tulad ng China at Russia. Ang dalawang demand na ito para sa mga mapagkukunan ay lumilikha ng crunch sa pagpopondo na hindi kayang lutasin ng Navy ng mag-isa sa pamamagitan lamang ng matagal na suporta ng Kongreso sa anyo ng mga paglalaan at pangmatagalang katatagan ng budget. Maaari nang makatotohanang ituloy ng Navy ang parehong mga programa sa sukat na kinakailangan. Ang mga opisyal ng Navy ay tapat sa kanilang mga babala ng walang karagdagang pondo. Mapipilitan silang gumawa ng mga trade-off na posibleng makapagpabagal sa pagbili ng mga bangkang klase ng Virginia upang bigyang prioridad ang konstruksyon ng klase ng Columbia. Ang ganitong desisyon ay magpahina sa kakayahan ng Navy na magproyekto ng conventional deterrence, particular sa rehiyon ng Indo-Pacific kung saan ang pangangailangan para sa mabilis na pag-atake ng mga submarino ay tumataas ng husto. Higit pa sa recruitment at pagpopondo, ang Navy ay tumitingin din ng mga paraan upang mapabuti ang kahusayan sa loob ng mismong proseso ng paggawa ng barko. Ang digital engineering at modular construction techniques ay lalong isinasama sa submarine production na nagbibigay daan para sa mas streamline na pagpupulong at binabawasan ang panganib ng magastos na mga error. Ang paggamit ng advanced simulation at digital twins, mga virtual na replika ng mga submarino na maaaring subukan at pinuhin bago ang pisikal na konstruksyon ay nangangako na paikliin ang mga oras ng pagtatayo at bawasan ang mga gastos. Ang mga teknolohiyang ito ay maaaring makatulong na mabawi ang ilan sa mga kakulangan ng lakas tao na tinitiyak na ang mga manggagawa ay makakatuon sa mga gawaing may mataas na kasanayan kaysa sa mga paulit-ulit na proseso. Ang isa pang potensyal na solusyon ay nakasalalay sa pagpapalakas ng katatagan ng supply chain. Ang pandemya ng COVID-19 ay naglantad ng malalaking kahinaan sa base ng industriya ng depensa ng US dahil ang mga kakulangan sa mga pangunahing bahagi mula sa espesyal na bakal hanggang sa advanced na electronics naantala ang produksyon. Upang matugunan ito, ang Navy at ang mga pang-industriyang kasosyo nito ay nagsusumikap na palawakin ang base ng tagapagtustos, pag-iba-ibahin ang sourcing at mamuhunan sa kapasidad ng produksyon sa domestic para sa mga kritikal na materyales. Ito ay magiging mahalaga hindi lamang para sa mga submarino, kundi pati na rin para sa mas malawak na armada ng hukbong dagat. Sa hinaharap, mayroon ding isang madiskarteng tanong tungkol sa kung ang Navy ay dapat na pag-iba-ibahin ang istruktura ng puwersa sa ilalim ng dagat. Ang ilang mga analyst ay nangangatwiran na ang pag-asa sa isang maliit na bilang ng malalaki, napakamahal na mga platform ay lumilikha ng mga kahinaan kapwa sa pananalapi at pagpapatakbo. Bilang tugon, isinasaalang-alang ng Navy ang pagsasama ng mga Unmanned Underwater Vehicle UUV bilang pandagdag sa mga tradisyonal na SSN. Bagamat hindi pa pamalit para sa mga submarino na pinapatakbo ng tao, ang mga UUV ay maaring magsagawa ng mga gawain tulad ng pangangalap ng paniktik paglalagay ng mina o kahit na limitadong mga operasyon ng welga sa gayon ay nagpapagaan ng pasanin sa mga tripulante na submarino. Wakas mayroong isyu ng internasyonal na kooperasyon. Hindi nag-iisa ang United States sa pagharap sa mga hamon sa baseng pang-industriya at maaaring magbigay ng bahagyang kaluwagan ang mga pakikipagsosyo gaya ng kasunduan sa AUKUS sa United Kingdom at Australia sa pamamagitan ng pagbabahagi ng teknolohiya kadalubhasaan at sa ilang mga kaso ng mga responsibilidad sa produksyon posibleng maipamahagi ng US ang workload at mapabilis ang pagbabago. Gayunpaman, ang gayong pakikipagtulungan ay nagtataas din ng mga hadlang sa politika at logistic, lalo na pagdating sa mga sensitibong teknolohiyang nuklear. Sabod, ang hinaharap na direksyon ng Navy ay malamang na nakasalalay
sa isang kombinasyon ng panandaliang pagpapalawak ng workforce medium-term na pagtaas ng budget at pangmatagalang mga reforma sa estruktura sa proseso ng paggawa ng barko. Ang mga recruitment drive at mga kahilingan sa pagpopondo ng Kongreso ay mga agarang prioridad, ngunit dapat silang ipares sa mga pamumuhunan sa digital engineering, supply chain resilience at makabagong mga bagong teknolohiya tulad ng mga UUV. Kung walang ganoong komprehensibong diskarte ang Navy, ay nanganganib na mahulog sa isang agwat ng kakayahan ng eksakto sa sandaling tumitindi ang estratehikong kompetisyon sa China at Russia. Ang mga pusta ay hindi maaring mas mataas. Ang domain sa ilalim ng dagat ay nananatiling isa sa ilang mga lugar kung saan ang Estados Unidos ay nagtatamasa ng isang mapagpasyang gilid, ngunit ang pagpapanatili sa gilid na iyon ay mangangailangan ng mahihirap na pagpipilian at patuloy na pangako. Kung magtagumpay ang Navy, masesecure nito hindi lamang ang hinaharap ng submarine fleet nito, kundi pati na rin ang kredibilidad ng deterrent posture ng Amerika. Kung ito ay mabigo, ang mga kahihinatnan ay aalingaw-ngaw malayo sa mga tubig kung saan ang mga submarinong ito ay tahimik na nagpapatrolya. Ito ay dahil ang kasalukuyang naaprubahang mga antas ng pagpopondo ay inilaan lamang para sa target na antas ng budget sa halip na ang ganap na maximum na ceiling budget na maaring mapuntahan ng mga proyekto. Ang pag-secure ng karagdagang pondo ay maiiwasan ang mga pagtigil sa trabaho. Maaari rin itong magbigay ng insentibo sa higit pang kompetisyon sa supply chain para sa mga bangkang ito upang maiwasan ang mga nag-iisang pinagmumula ng vendor mula sa pagtaas ng presyo o pagdurusa muli mula sa hindi planadong mga kaganapan tulad ng COVID-19. Ngunit habang inaayos ang mga isyong ito, inuuna ng Navy ang paggawa ng mga submarino na klase ng Block V Virginia at ginagalugad ang posibilidad ng mga dedikadong SSGN hulls batay sa mga submarino na klase ng Columbia. Gayunpaman, ang mga solusyong ito ay magtatagal at ang oras ay maaaring wala sa panig ng Amerika sa isang ito. Bye muna!